What's up sa inyo mga chunks? Welcome back sa Rody TV. Di ba nung nakaraan sabi ko sa inyo, meron akong mga dahilan kung bakit ako nagbalik sa fitness. Yan yung isa sa mga dahilan. Yung AirPods ko namatay siya dahil sa liver cirrhosis. At isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa fitness. Ibig sabihin lang nun na kahit gaano kabuti kang tao, hindi ka makakaligtas sa mga sakit. Madalas binabaliwala lang natin yung mga sakit, tsaka hindi natin iniintindi yung kalusugan natin. Kaya ito talagang pinupush ko na maka-impluwensya o kahit yung sarili ko na lang may push ko na mabago ko yung lifestyle ko. Darating at darating ang panahon na sisingilin tayo ng mga katawan natin. Kaya habang maaga pa, kailangan talaga naggagawa na tayo ng mga pundasyon natin pagdating sa future para sa paglaban natin sa mga sakit. Sobrang laki ng impact na nangyari sa akin last year, kaya ginawa ko talagang panata is yung mag-umpisa ako ngayon 2024 sa pinakamagandang estado ng kalusugan. Hindi ko masabi na healthy ako ngayon, pero hanggat maaari binabago ko talaga yung lifestyle ko, tsaka pinipilit ko na maabot yung goal ko na maging healthy hanggang sa next year at sa mga susunod pa na taon. Huwag kayo masyadong naniniwala sa mga YOLO. Tandaan nyo, isang beses lang tayo mabubuhay. Mas maganda yung mas mahaba yung maging buhay natin, lalo na kung maraming umaasa sa atin. Sobrang tagal ko rin naging pabaya sa katawan ko, kaya hindi ko masyadong naisip yung mga bagay na magiging benepisyo sa akin ito pagdating ng panahon. Ngayon ko lang siya na-realize after ng mga nangyari. Isipin mo, pag nagkasakit ka, gastos. Pag na-hospital ka, gastos. Pag namatay ka, pag binurol ka, gastos. Pag nilibing ka, gastos pa rin. Walang katapos ang gastusan niya hanggang sa huli. Yung nangyari sa AirPod ko, ang laki ng lamat na binigay sa akin yun sa isip ko, tsaka sa puso ko. Nakakahulugan lang yun na tayo hindi tayo masyado nakapokus sa kalusugan natin. Mas ma-importante pa sa atin yung mga masaya tayo, nakikipag-inuman, nagbibisyo, nakikipagbarkada, nagpupuyat, kaysa dun sa mag-exercise o magpalit ng mga diet. Madami sa atin, lalo na pag bata-bata ka pa, hindi natin masyadong iniintindi yung mga ganyan-ganyan. Hindi natin hinahabol yung time na makapag-exercise tayo, makapagpalit tayo ng mga diet, makakain tayo ng mga tamang pagkain. Pero pagdating ng panahon at siningil ka na ng katawan mo, doon palang marirealize na dapat pala matagal mo na siyang ginawa. Dati madalas kong iniisip, lalo na pagka malapit na yung day off ko or day off ko na, nag-aanap ako lagi kainuman, kabarkada, kakwentuhan, pero hindi ko na-realize na masyado palang inaabuso na yung katawan ko noong mga time na yun. Madalas akong sinasabihan ng AirPod ko tsaka ng nanay ko na magjeta ako, huwag ako inom ng inom, huwag na ako manigarilyo, tapos hindi ko lang pinapansin kasi nga mas nag-enjoy ako sa mga bagay na yun. Pero ngayon talagang pinipilit kong baguhin yun kasi nga hindi naman talaga siya magbebenepisyo o hindi talaga magbebenepisyo yung katawan mo dun. Dati wala akong pakialam sa mga kinakain ko, basta masarap, kakainin ko yan. Basta kahit ano, mga chichirya, mga masasamang pagkain, mga mamantika, wala akong pakialam, basta kakain ako. Basta iniisip ko lang na nag-enjoy ako. Pero ngayon, mas nag-enjoy na ako sa pag-exercise at saka sa pagpili ng mga pagkain na dapat kong kinakain at saka pagbilang ng mga calories o mga sugar o sodium na tinitake ko sa katawan ko. Ito rin yung isang mga dahilan kung bakit nakakalimutan ko yung kalungkutan na lalo na doon sa mga nangyari sa amin last year. Ako tong exercise na to para maging outlet ko at the same time maging maganda na rin yung katawan ko at saka yung kalusugan ko. Itong way ko na to para makalimutan yung mga bagay-bagay, nagbebenepisyo na unti-unti sa katawan ko kasi mas masarap na yung tulog ko ngayon, mas maaga na ako nakakatulog, mas mahaba na yung nagiging tulog ko, mas malalim na yung tulog ko kasi nga pagka pagod na pagod ka, lalo na gamit sa pagbubuhat yung katawan mo, talagang pagod na yung magpapaantok sa'yo, hindi ka na makakapag-isip ng kung ano-ano. Sigurado din naman ako na matutuwa yung AirPod ko nito kasi madami siyang sinabi sa akin na tungkol sa kalusugan ko dati na lagi niya nakikita, lalo na nung sinabi niya na hindi ako pumapayat, lalo akong tumataba at saka natatakot siya para sa akin. Kaya ito, sineseryoso ko talaga siya ng gusto. Tsaka sana kasama ko kayo sa pagsiseryoso na to mga chonks. Sana din meron kayong mga natutunan sa mga kwento ko ngayon tsaka sa mga wisdom na sinishare ko sa inyo. Isa sa mga achievement ko ay yung isang bagay na sinabi sa akin ng pinsan ko nung minsan magkausap kami. Yun yung hindi niya raw ako naririnig na malakas maghuminga. So yun pa lang, isa na yun sa mga achievement, no, sa mga pinaggagawa ko ngayon.
Kaya yun, isa lang sa mga mapapayo ko o masishare ko sa mga mas bata sa akin, sa mga mas kasing edad ko o mas patanda pa sa akin. Mas maganda na i-focus natin yung kalusugan natin at saka kumain tayo ng mga tamang pagkain. Hindi naman iba yung magbe-benefit nun kundi ikaw rin, ako o siya. Kahit sino sa atin nagagawa niyan. Tayo lang din maaani nun. So yun mga chongs, bago pa makalimutan, ito ang ating day 3 ng journey natin para sa buwan ng March. Tuloy-tuloy lang tayo mga chongs. Maraming salamat sa mga nanonood tsaka mga bago nating followers. Thank you. Kapag may natutunan ka sa video na to tsaka medyo natuwa ka, share mo naman sa iba para malaman din nila. At sa langit pa sa lupa. Let's go!